Isang makitid na daan na pagpupulong sa pagitan ng matatapang. Sino ang mananatili hanggang sa wakas? Makikita natin. Sino ang makakapag-alis ng 65 kilo na gintong sinturon? Maghintay tayo at tingnan. Magsimula tayo sa isang mainit na palakpakan. May mga asul na manlalaro sa gilid. Isang makapangyarihang tao mula sa Japan, Yuki Miwa. Here comes the blue corner from Japan. I give you Miwa Yuki. Sana po ay magkaroon tayo ng isa. Ang kulang manlalaro ay mula Dating Dog. Blue side player Yuki Miwa. 25 taong gulang, mula sa Japan, taas 100 at 70 cm. Profesional na record 20 laro, 11 na panalo at 1 draw. Ang kulang manlalaro na si Yuki Dong ay 21 taong gulang. Mula sa China, taas 100 at 78 cm. Profesional na record, 14 na lalaban at 1 kasama. Magsilbi bilang referee ng laro ito. Ito ay si Eddie mula sa New Zealand. Kamusta mga kaibigan ng madla? Maligayang pagdating sa EMEA Legends World Fighting Championship. Ito ay isang 65 kilo na karera. Kulang manlalaro na si Lee Ting-dong. Asul na parisukat Yuki Miwa. Alam na natin ang taas ng Lee Ting-dong na ito. Dapat ay 8 cm ang mas mataas. Ang sidekick na ito ay tipikal ng mga nakaraang pamamaraan ng sanda. Bihira siyang makita sa free fight ring ngayon. Si Lee Ting-dong na ito ay nagkaroon ng sanda at ang background ng pagsasanay ng Muay Thai. Kaya sa kanyang teknikal na sistema, ang ganitong uri ng sanda mismo, mayroon pa ring ilang mga pamamaraan para sa pagsipa sa gilid. Panoorin ang unang pag-ikot ni Lee Ting-dong. Napaka-aktibo niya sa larangan. Nakikita mo ang seryeng ito ng mabibigat na suntok. Isang maliit na kombinasyon sa isang hilera. Nakakalungkot na tila hindi ito matibay. Ang mga kombinasyon na ito ay makikita sa eksena. Mukhang mas aktibo ang mga manonood. Ngunit bilang isang manlalaro ng hapon, mahigpit niyang ipinagtanggol. Panoorin ang mga suntok ni Lee Ting-dong. Tinamaan ng lahat ang kanyang braso sa pagtatanggol. Kaya ang kombinasyon ng suntok na yon ngayon lang. Sa katunayan, hindi gaanong malaki ang pressure sa mga manlalaro ng hapon. Okay, ito ay isang sipa ng direkta sa mukha. Dapat ay mas maraming paggalaw pagkatapos ng pagsipa ng iyong mga binti sa iyong mukha. Sa kasamaang palad, ang pagkilos na ito ay pumigil lamang sa kabilang partido na sumulong. Wala nang aksyon para buksan ang labanan. Ngayon lang, ang manlalaro ng hapon na si Yuki Miwa. May mataas na sweep kick. Naalala ko tuloy ang dating ni negatibo, isa Japanese star na si Masato Mosato. Pare-pareho lang naman ang takbo ng pag-aalaga ng dalawa. Sinasabing idolo ni Yuki Miwa ay si Masato. Napanood niya ang laro ng Magic Battle. Pagkatapos lamang siya ay sumali sa libreng pagsasanay sa pakikipaglaban. Kaya ang kanyang mga paggalaw, sa mga tuntunin ng trajectory ng pagkilos, mayroon pa ring ilang mga imitasyon ng labanan ng demonyo. Panahon na para atakehin. Isang pamamaraan ng binti na nakaharang. Hayaan itong si Miwa Yuki na mawala ng balanse. Ang unang pag-ikot na ito, ang unang 2 minuto ng ito, pareho silang may pagsalakay at pagtatanggol. Mukhang mas aktibo si Lee Ting-dong. Kabaliktaran naman si Lee Ting-dong, kaya ang kanyang forehand, panghihimasok mula sa harap ng kamay, at ang gitnang pagwawalis ng likuran ng binti, mas madalas ang mga pangyayari. Ang dalawang ito ay lumabas lamang ng sabay-sabay kahit papaano. Ang Lee Ting-dong na ito ay isa pang hanay ng mga kombinasyon ng mga suntok. Pagsamahin ng mga kamao para labanan ang isa't isa. Tingnan natin, ang manlalaro ng hapon na ito ay nasa proteksyon na ito. Tila mas malinis ang mga kamay, at si Lee Ting-dong ay matangkad. Parang sarili mong kamay, hindi ito gaanong mataas. Medyo mababa ang depensa ng 2 kamay. Tignan natin ang mga manlalaro ng hapon na umakyat. Sa pangkalahatan alam natin, ang estilo ng mga manlalaro ng hapon ay medyo malagkit. Tignan natin ang isang ito sa pamamagitan ng pag-akyat. Nakita namin ang mga galaw ng mga manlalaro ng hapon. Nakikita mo ang isang partikular na mababang sipa. Mukhang hindi ito partikular na mabigat. Tiningnan ko ang manlalaro na ito ng hapon. Mayroon din siyang mas maraming landing points para sa pagsuntok. Bilang karagdagan sa ulo, maraming mga pag-atake ng tiyan, at ang dalas ng pagkilos ay medyo mataas. Nakikita mo na maaari siyang naroon. Kapag si Lee Ting-dong ay umaatake, nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang ulo. Kasabay nito, ang binti na ito ay sinipa. Ang aming Lee Ting-dong,
Nakaraang karanasan sa pagsasanay. Isang taon na siyang hindi nagsasanay. Ito ay isang manlalaro na minsang umalis sa mundo. Bagamat nagretiro siya sa edad na 20 taong gulang, sa pagkakataong ito ay 2 buwan na lang ang natitira para maghanda. Kaya tila, tumingin tayo sa eksena. Mga kilos ni Litindong, kasama na rito ang ilang reaksyon sa laro. Medyo magulo ang pakiramdam. Hindi ito madali. 2 buwan lamang ng pagsasanay. Hindi madali. Alam mo, sa katunayan, ito ay nasa grupong ito ng mga pag-atake. Totoo na maraming pag-atake sa boxing. Ngunit walang gaanong epektibong hits. Kanan, sabay-sabay silang nakipaglaban sa isang hanay ng mga suntok ng latigo. Tumalikod ka at hampasin ang kamao mo. Agad na pumasok ang labanan sa ikalawang round. Sa pangkalahatan, kung minsan ay nagkikita ang unang round ng mga contestants. 2 manlalaro na hindi gaanong pamilyar. Susubukan nila ang isa't isa sa unang round. Ang ikalawang round na ito ay maaaring malapit ng lumaban para sa mga bayoneta. May pinagkakaabalahan ako. Una ay dahil dito si Litindong. Isang taon na siyang hindi nagsasanay. Ang oras ng pagbawi ay medyo maikli. Ang pangalawang punto ay dahil alam na natin, lahat ng mga katangian ng mga estilo ng paglalaro ng mga manlalaro ng hapon, ang kakayahang kontrolin ang ritmo ay medyo malakas. Kadalasan sa ikatlong laro, mas mahirap silang lumalaban. Kaya ang performance ko sa likod ni Litindong, may kaunting pag-aalala tungkol sa kanyang fitness. Alam mo, ngayon lang, ang 3 gulong na ito ay may ilang mababang binti sa isang hilera. Tulad ng sinabi ni Coach Dong, sa oras na yon, ang uri ng mababang sweep binti ng Magic Robe labanan. Tipikal, katulad ito ng Ni isa star na Magic Fight noon. Ibang-iba siya sa ating sanda. Ibang-iba rin ito sa uri ng pagsipa sa Muay Thai. Malaki rin ang amplitude, at ang pagkamatay ay napakalakas. Panoorin ang mga sipa ng mga manlalaro ng hapon. Sa pangkalahatan, ang mga paggalaw ay napakaliit. Makikita mo kapag lumabas siya sa kanyang binti. Kasama sa crotch ang pangunahing bahagi na ito. Kinokontrol niya ng napakahusay. Hindi ito magiging masyadong malayo pa sulong. Pakiramdam namin ay mababaw ang hitsura. Isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba mula sa mga mandirigma ng Muay Thai. Doon sinipa ng Muay Thai ang mababang sipa na ito. Ang itaas na katawan ay nakahilig pabalik sa isang mas malaking anggulo. At ang kanyang itaas na katawan ay mas tuwid. At ang lawak ng kanyang mga binti. Nagpunta ito ng pahilis pataas. Ang pag-ikot ng crotch ay hindi kasing laki ng isang manlalaro ng Muay Thai. Marahil ay wala siyang lakas. Napakalaki ng mga mandirigma ng Muay Thai. Ngunit ang dalas ng paglabas ng binti ay mananatiling mataas. Dahil matapos niyang ilipat ang kanyang mga binti. Napakabilis ng pag-recycle. Alam mo, ang ikalawang pag-ikot ay nasa kalagitnaan pa lamang. Malinaw na nadama, bagamat mas maikli si Yuki Miwa. Ngunit hindi mahina ang eksena. Sa halip, siya ang nag-atake. Mas maraming oras ang sumasakop sa sentro ng venue. Pinilit si Litindong sa sulok ng lubi. Kanan, ito ang mga panghihimasok na ito mula sa harap ng kamay. Kabilang ang kasinungalingan. Sa katunayan sa kanyang likod sweep, nagdulot ito ng matinding panggigipit kay Litindong. At sa oras na ito, pagkatapos ay malinaw ito sa ikalawang kalahati ng ikalawang pag-ikot. Tila medyo hindi ito kayang suportahan ni Litindong. Kanan, tulad ng nabanggit ko lang, ang dalawang kondisyon. Sa palagay ko ang pagsubok ngayon para kay Litindong ay dapat na napakalaki. 2 buwan lamang matapos ipagpatuloy ang pagsasanay. Pagkatapos ay maaari mong i-play tulad ng isang mahalagang laro. Sa katunayan, ito ay isang napakalaking pagsubok. Kanan, tignan mo si Coach Dong. Tignan mo ang 3 pag-ikot ni Yuki na magkakasunod na nagwawalis ng mababa. Napakabilis ng koneksyon na ito. Nakikita mo na ang kanyang mga kamay ay tuwid, handang mag-ipon anumang oras. Ngunit habang naghahanda, ang mababang pagwawalis na ito ng harap at likod ng mga paa ay mga api sa ganitong uri ng kalaban. Ano ang ibig sabihin ng Guru Zhao? Nagwawalis siya ng mababa. Ang kilusang ito ay medyo maliit. Kanan, ito ay dahil sa kanyang. Napag-usapan lang namin ito. Kumusta naman ang kanyang mga pangunahing paggalaw? Medyo maliit. Tingnan ang kanyang crotch. Ang kanyang crotch at ang kanyang katawan. Maliit lang ang flip, kaya tinitingnan namin. Ang kilusang ito ay medyo maliit. At sa oras na ito, hayaan ang iyong katawan na maging, lalo na ang itaas na katawan, distansya mula sa kalaban. Hindi pa ngayon, kaya't mas maginhawa na ikonekta ang mga suntok. Kanan, tingnan ang pangalawang pag-ikot na ito. Ito pa rin si Yuki Miwa. Medyo napilitan si Litindong na lumaban. Patuloy na gamitin ang iyong mababang binti sweeps. Malaki ang naipit nito kay Litindong. At siya ay nasa labas ng binti. Maaari mong gamitin ang iyong front hand fist. Kontrolin ang iyong distansya. Ang isang ito ngayong gabi. 65 kilo kompetisyon. Ito ang aming alamat ng Emmy. 65 kilo kampiyon. Isa sa mga labanan ng gintong sinturon. Isang 4 na tao na tugma sa isang 32 taong paligsahan. Ibig sabihin, isa sa 16 na finals. Dapat itong maging isang kwalipikadong round ng 16 na.
Round of 16 na qualifiers. Ito ay mas tumpak. Nakikinig kami kay Coach Dong. Oras na para magpatuloy sa ikatlong round. Ang ikatlong pag-ikot na ito, nakita ko lang ang mabagal na paggalaw ng ikalawang pag-ikot. Magkasama ang magkabilang panig na nag-uusap ang mga ulo. Ito ay mapanganib. Malamang na ito ay sa pamamagitan ng epekto ng ulo na ito. Dahil dito, nabuksan ang buto ng kilay ng isang gilid. Tumingin kami ngayon, ngunit tila walang masama sa bagay na ito. Tignan mo si Coach Dong. Si Lee Ting-dong ay 8 sentimetro ang taas. Sa ganitong paraan, ang kanyang tuwid na kamay sa harap at tuwid na pamamaraan sa binti. Dapat ay mas mataas ang distansya ng kontrol. Huwag hayaang pumasok ang ibang tao. Paano makakalusot ang kalaban sa linya ng pagtatanggol ng kanyang mga binti? Personal kong iniisip, isa na rito ang pakiramdam ng laro ni Lee Ting-dong. Kasi, mahigit isang taon na rin ang walang kompetisyon. Nakita ko na talagang nahulaan ko ang buto ng kilay ng manlalaro ng hapon. Maaaring ito ang banggaan ng ulo sa pagitan ng dalawa sa huling pag-ikot. Pansamantalang naapektuhan ng korteng ito ang takbo ng laro. Ang doktor sa atin ay maaaring pumunta sa loob ng ilang sandali upang harapin ito. Ang sugat na ito ng manlalaro ng hapon na ito. Kung hindi ito nakakaapekto sa laro, maaari tayong magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Ngunit kung ang pagdurugo ay hindi tumitigil at hindi mapipigilan, maaaring kailanganin na husgahan ang manlalaro na ito ng hapon. Natapos ang laban sa pamamagitan ng ngayon. Ito ay isang laro ng sports. Isinasagawa pa rin ito sa ilalim ng batayan ng kalusugan. Kanan, medyo malalim ang butas na ito. Nangangahulugan ito na ang laro ay maaaring magpatuloy. Sa pagkakataong ito, nais ni Lee Ting-dong na magpasaya o gamitin ang pamamaraan ng tuwid na binti upang makontrol. Dagdag na kamay sa likod at likuran binti sa isang epektibong distansya. Nakikita mo, ito, kumusta naman ang mga pulang manlalaro? Si Lee Ting-dong, mas matangkad si Lee Ting-dong. Relatibong nagsasalita. Sa katunayan, si Yuki Miwa ay isang damit na may bahid ng dugo. Tila habang mas nakakakita ka ng dugo, mas nasasabik ka. Nakikita mo ang patuloy na mababang pagwawalis. Nakita namin ang loob ng kanang hita ni Lee Ting-dong. Isang malaking lugar na napakalila na ay sinipa ng mga manlalaro ng hapon. Okay, 1 minuto pa lang ang nakaraan ng ikatlong round na ito. Kalahati na ng mukha ni Yuki Miwa at nalulungkot na siya. Ngunit malinaw na nadama ang mababang pag-swipe ng binti. Hayaan si Lee Ting-dong na maging balansing ito. May epekto na ito, at ang bilis ay gumagalaw ng mas mabagal. Okay, nakita lang natin. Ito ang patnubay ni Lee Ting-dong sa labas ng field. Ito ay ang sikat na manlalaro na si Zheng Zhaoyu. Si Zheng Zhaoyu ay nasa 70 kilo na klase ng China. Star of Hope sa 75 kilo class. Naglaro ng maraming matitigas na labanan. Okay, magkasama na naman ang dalawa. Sa pagkakataong ito, malinaw na nasa proseso siya ng pag-aaway. Malinaw, ito Lee Ting-dong. Mukhang pagod na. Kumuha ng inisyatiba upang kumuha ng ilang mga paraan upang maging malapit sa manlalaro ng hapon na ito, upang maibsan ang pansamantalang stress. Tingnan mo si Coach Dong, may isa sa estilo ng paglalaro. Halimbawa, tinamaan ni Lee Ting-dong ang kanyang kalaban. Ang dalawang kamao ng kalaban. Protektahan ang iyong sarili sa ganitong paraan. Hindi mapipigilan ang suntok na ito. At ilang mga boksingero, bakit maaari? Maging katulad ng iba pang mga partido, kapag may mga pagkilos na proteksyon, maaari mong i-play ang iyong mga braso na may isang suntok. Ito ay sa kanila, sa panahon ng proseso ng pagsasanay. Halimbawa, ang anggulo ng aming mga suntok na may suntok o tuwid na suntok. Sa huling pagsusuri, ito ay isang pangunahing pagkilos pa rin na hindi ang tamang paraan upang mag-ehersisyo ang puwersa. Maaari itong makita na ang mga pisikal na reserba ni Lee Ting-dong dahil 2 buwan pa lang siyang nag-aral. Totoo na medyo mahina ito sa aspetong ito. Sa kabaliktaran, tinitingnan natin ang mga manlalaro ng hapon na talagang nagiging mas matapang at mas matapang. Mukhang mahirap maglaro ang manlalaro ng hapon ngayon. Alam mo, may mga suntok sa ulo, suntok sa tiyan, at binti. Para sa mas mababang pagkakasala na ito, pag-atake sa gitna, pag-atake ng mataas na seksyon, ito ay isang 3-dimensional na estilo ng paglalaro. At tumingin ka kay Lee Ting-dong, ngayon ang paraan ng pag-atake. Ito ay talagang napakasimple. Pagod na pa, sa wakas ay natapos na rin ang 3 laro. Ngunit sa palagay ko si Lee Ting-dong, pangkalahatan, hindi lang isang pagsasanay lamang. Isang manlalaro sa loob ng 2 buwan. Ipagpatuloy ang pagsasanay sa loob ng 2 buwan. Maaari mong i-play tulad nito. Napakaganda na nito. Kanan, okay, ito ay para sa magkabilang panig. Ang mabagal na paggalaw na ito. Lahat ng manonood sa lugar at sa harap ng Nelly. Ngayon ay sa wakas ay napagpasyahan na ng ating mga referee ang kanilang hatol. Ibinigay na ito sa akin. Hukom Yeri, 1.27 tandang bawas 30. Hukom Yeri, 2.28 tandang bawas 20. Hukom Yeri, 3.28 tandang bawas 20. Ang nagwagi ay si Blue Collar.